Happy Sabbath po mga kapatid. Ating pong oras ay 11:25. So matatapos po tayo ng mga 2:00 ng hapon. Ang mensahe po ngayong umaga ay pinamagatan kong Walk on Water. Ito po yung binasa kanina ng ating kapatid na dumating ang bagyo sa panahon po ng ating pong mga disipulo nang sila po ay naglalakbay doon sa dagat. Tayo po ay manalangin. Amang banal, bigyan po kami ng katalinuhan at banal na espiritu upang gabayan ang aming pag-aaral. Makita namin ang inyong wangis, ang inyong mukha sa pamamagitan ng kwento na aming pong pag-aaralan sa pangalan ni Jesus. Amen. Marami ang nag-iisip mga kapatid na kapag tayo po ay, na kapag tayo po ay sumunod na sa ating Panginoong Hesus, smooth sailing na ang ating pong paglalakbay. Subalit yun po ay the exact opposite. Naalala nyo si Kristo nang siya po ay gabayan at akayin ng banal na spirito doon sa wilderness upang siya ay tuksuin ng kaaway. Mayroon pong 2 bagyo na nangyari kasama po ang mga disipulo. Basahin ko pong muli dito sa, may Tagalog yata tayo dito, ito mas maganda. Babasahin ko po dito sa Tagalog. Matthew 14, yung binasa po kanina ng ating kapatid. Matthew 14:22. Dito po yung sentro ng ating pong pag-aaral. Matthew 14. hanggang 33. Yan po ang focus. Matthew 14 verse 22. Pagkatapos ay pinasakay niya kaagad ang kanyang mga alagad sa bangka at pinauna niya sa kabilang ibayo habang pinapauwi niya ang maraming tao. Yung background po nito mga kapatid ay pagkatapos pakainin ang 5,000, napakarami na pong tao. At sangayon sa mga scholars, lalong-lalo na po sa Desire of Ages, sa writings ni Mrs. White, dumarami na pa ng dumarami ang mga tao. Pagkat ini-expect nila na ito na ang Messiah, this is the liberator, ito na ang sinugo upang palayain tayo sa Roman Empire colony. So ini-expect nila na i-declare ng ating Panginoon na sasabihin niyang lalaban tayo. Yun ang kanilang ini-expect, nakasulat sa Desire of Ages. Ini-expect nila na si Kristo ay mangunguna sa revolusyon. Ngipin sa ngipin, mata sa mata. Espada sa espada. Kaya nga, ang sabi po doon sa kwento, sa Desire of Ages, pinaalis ni Kristo ang mga alagad. Ang sabi niya ay, back out na kayo. Go. Pinauna niyang paalisin yung mga alagad. Tapos, pinauwi niya na rin yung mga lubhang karamihan, yung 5,000. Pinasakay niya sa bangka, ang pagkasabi sa Ingles, Jesus constrained the disciples into the boat. Yung constrained, ang ibig sabihin ay tinulak o pinilit. Walang choice mga kapatid, yung mga alagad. Buti kung tinanong pa niya na sabihin, ano, gusto niyo sumakay na sa bangka? Mauna na kayo? Susunod na lang ako. Paalisin ko lang tong karamihan para hindi na magkaroon ng kaguluhan. Baka mademanda pa tayo ng treason o pag-pre-rebelde sa Roman Empire. So walang choice yung mga alagad kasi Jesus, sabi sa English, constrained. Talagang pinilit niyang sumakay. Parang yung sa eroplano, yung papapiliin ka ng drinks. Tinanong ng stewardess, drinks? Sabi niya doon sa pasahero sa eroplano, drinks sir, inumin? Anong gusto niyong inumin? Ano bang choice? Sabi ng stewardess, yes or no lang po. Kala niya coffee, soft drinks o ganun. Anong choice? Yes or no? Yes lang o no ang choice mo. Iinom ka ba o hindi? So yung mga alagad, walang choice. Jesus constrained them
to go into the boat. Sometimes God is going to lead you into a storm to accomplish a greater good. Naranasan nyo na yun, mga kapatid? Na sinisikap mong magpakabuti. Sa tulong ng banal na Espiritu, ikaw ay mabuti sa paningin mo. Tapos mayroon kang kakilala na pasaway. Hindi lamang sa iglesia, pasaway sa barangay, pasaway sa lipunan. Pero parang yun pa ang pinagpapala. Tapos sa'yo, puro kabi-kabila ang problemang dumarating. Siya hindi na problema kung anong ibabayad niya sa Meralco. Samantalang ikaw, takot na kay Judith, no? Judith na kasi eh. Ang maganda dito, mga kapatid, makikilala natin ang lubusan ang ating Panginoon. Because sometimes, God is going to lead you into the storm to accomplish a greater good. Para ating pong namnamin ang kwentong yan. Paanong lumakad ang ating Panginoon doon sa tubig? This is the second storm. Balikan natin yung kasaysayan ng unang bagyo. Mark 4:35 to 41. Kung mayroon po kayong mga banal na kasulatan. Mark 4:35 to 41. This is the first storm. Marcos 4, versikulo 35 hanggang 41. Mark 4:35 to 41. Ang sabi dito, verse 35, nang araw ding yon, nang sumapit na ang gabi, ay sinabi niya sa kanila, tumawid tayo sa kabilang ibayo. Anong pagkakaiba? Sa second storm, sakay na sa bangka. Biyahe na kayo. Susunod na lang ako. Pero sa unang storm, iba ang senaryo. Anong sabi diyan? Tumawid tayo sa kabilang ibayo. Pagkaiwan sa maraming tao, siya'y kanilang isinama sa bangka, kasama nila ang ating Panginoon. Ayon sa kanyang kalagayan at may iba pang mga bangka na kasama niya at nagkaroon ng isang malakas na unos. Sumalpok ang mga alon sa bangka, anupat ang bangka ay halos napupuno na ng tubig. Ngunit siya ay nasahulihan ng bangka at natutulog na may inuunan. Siya ay ginising nila at sinabi sa kanya, Guro, hindi ka ba nababahala na mapapahamak tayo? Paggising niya ay sinaway niya ang hangin at sinabi sa dagat, pumayapa ka, tumahimik ka, tumigil nga ang hangin at nagkaroon ng katahimikan. Sinabi niya sa kanila, bakit kayo natakot? Wala ba kayong pananampalataya? Wala ba kayong pananampalataya? Sa verse 41, siya'y sinidlan ng malaking takot, sila'y sinidlan ng malaking takot at sinabi sa isa't isa, sino nga ito na pati ang hangin at ang dagat ay sumusunod sa kanya? So, ipicture nyo po sa first storm. Ang sabi ng Panginoon, sumakay tayo sa bangka, tumawid tayo sa kabilang ibayo. Nagkaroon ng bagyo, nagkaroon ng unos. Natakot ang mga disipulo. At tinanong nila ang ating Panginoon, do you not care that we are perishing? Wala ka bang pakialam? Hindi ka ba nababahala na tayo'y mapapahamak na? Sinuway ni Kristo ang bagyo. Tumigil ang unos. At sinabi niya sa mga alagad, bakit kayo natakot? Wala ba kayong pananampalataya? Ang response nila, sino ang taong to na pati ang bagyo ay sumusunod sa kanya? Anong sabi nila? Sino ang taong ito? Posible pala, mga kapatid, na kahit kasama mo na ang Panginoon, kahit inaangkin mo na ikaw ay followers o disciples, very possible pala na hindi mo talaga kilala ang ating Panginoon. Pag dumating ang bagyo sa iyong buhay, ang mga unos, sasabihin mo, nasaan ka, Panginoon? Talaga bang mayroong Diyos? It's a very normal emotional response ng taong natatakot. This is what fear will do. No? Ang sabi dito, peace doesn't come from the absence of storm, but from the authority of God. Ang kapayapaan, ang tunay na kapayapaan, ay hindi sa pamamagitan na walang bagyo. Ang tunay na kapayapaan ay nasa authority at kapangyarihan ng Panginoon. God's call
is not comfort, but building of character. Sino ang taong ito na kahit ang bagyo ay sumusunod sa kanya? That is the first storm. Puntahan natin ang mas interesting. Dito tayo magpo-focus, mga kapatid. The second storm. No? Mark 6:47 to 52. Ito na po yung nangyari. Sa 4 to 5 tayo. Katulad lang yan ng Matthew 14. Ibang book naman ang ating pinagbasihan. Mark 6:45, agad niyang pinasakay sa bangka ang kanyang mga alagad at pinauna sa kanya sa kabilang ibayo. Gusto talaga ng Panginoon na may matutunan ang mga alagad. Diba? Sabi sa Desire of Ages, alam niya na magkakaroon ng bagyo. Yung unang biyahe, alam niya rin na magkakaroon ng bagyo. Sa ikalawang pagkakataon, alam ng Panginoon na susuungin nila ang bagyo, pero pinilit na pa rin sumakay sila. Ang kaibahan ngayon, hindi na siya kasama. Sa unang bagyo nga, natakot sila kasama ang Panginoon. Lalo na itong pangalawa, wala na yung Panginoon. Agad niyang pinasakay sa bangka ang kanyang mga alagad at pinauna sa kanya sa kabilang ibayo sa Bethsaida hanggang sa mapauwi na niya ang maraming tao. 46, pagkatapos na makapagpaalam siya sa kanila, umakyat siya sa bundok upang manalangin. So yan po yung sea, yan po yung dagat, ito po yung Sea of Galilee. Si Kristo ay umakyat sa bundok, tanaw na tanaw niya yung dagat. Pinasakay niya na yung mga alagad, go, mauna na kayo. Susunod na lang ako. Iniisip siguro ng mga alagad, magre-rent lang yan siya ng ibang bangka, bayaan na natin siya. Kasi siya ang master siya ang leader. Hindi pwede silang magtanong ng magtanong. Baka mapahiya lang sila sa isasagot. Nauna na ang mga disipulo. 47, nang sumapit ang gabi, ang bangka ay nasa gitna ng dagat at siya ay nag-iisa sa lupa. Pagkakita sa kanila na sila ay nahihirapan sa pagsagwan sapagkat salungat sa kanila ang hangin, nang malapit na ang madaling araw, lumapit siya sa kanila na lumalakad sa ibabaw ng dagat. Balak niyang lampasan sila. Biruin mo, binabagyo na, parang iinggitin pa yata ni Kristo. Lalakad siya sa tabi ng bangka, hindi siya sasakay. Bahala kayo dyan, manigas kayo. Lalampasan niya lang ang kanyang purpose. Anong nangyari? 49, ngunit nang makita nilang siya'y lumalakad sa ibabaw ng dagat, inakala nilang iyon ay isang multo at sila'y sumigaw sapagkat siya'y nakita nilang lahat at sila'y nasindak, ngunit agad siyang nagsalita sa kanila at sinabi, laksan niyo ang inyong loob. Ako ito. Huwag kayong matakot. Iba na yung nangyari, no? Sa unang bagyo, ang sabi niya, bakit kayo natatakot? Ngayon, ang senaryo, nung tawagin siya, Panginoon, ikaw ba yan? Kasi isipin niyo, madilim sa dagat, alam na alam yan ni Brother Erwin, kasama namin sa tennis, nangingisda yan siya So, pagkabagyo, tapos madilim na, tapos nawalan ka ng ilaw, talagang nakakatakot siguro, hindi ko pa naranasan. Naranasan ko, malaking vapor, galing Iloilo, papuntang Palawan, nagchat-chat kami. Pag ganun ang barko, iaalon kami, babalik sa pinanggalingan, andar na naman, ang tagal naming makatawid. Pero ito, yung mga alagad, they are on their own. Pero nung tawagin siya ng mga alagad, ang sabi niya ay, huwag kayong matakot. Ako ito. Sumakay siya sa bangka kasama nila at tumigil ang hangin at sila'y lubhang ng gilalas sapagkat hindi nila naunawaan ang tungkol sa mga tinapay kundi tumigas ang kanilang mga puso. Biro mo, katatapos lang ng miracle na pakainin yung 5,000. From, ilan yon? 2 fishes ba yon and 5 loaves of bread? O baliktad? Tama, no? 2 fishes and 5 loaves of bread. Pinakain yung 5,000. Pero nawala yon sa kanilang alaala. Takot ang nangibabaw sa kanila. Alam niyo po ang nangyari? Balikan natin sa Matthew 14, ang description. Matthew 14:35 to 41. Iba kasi ang sentro ng
nung kwento dito mas maganda, detalyado. Matthew 14:35, Ang nangyari na dito mga kapatid, sa Matthew 14, verse 22, pagkatapos niyang pauwi ng maraming tayo, umakyat siya mag-isa sa bundok upang manalangin. Sa verse 25, ng madaling araw na, ay lumapit siya sa kanila na lumalakad sa ibabaw ng dagat at sila'y nagsigawan at sabi nila, multo. Biruin mo, tagal-tagal mo nang kasama yung Panginoon, nakakita ka na ng maraming milagro, naniniwala ka pa rin sa multo. Parang ako, sa badista ng naturingan, ang tagal na. Pero minsan, takot din sa multo. Kasi yung mga disipulo nga pala, takot din sa multo. Huwag dyan, may multo. Minsan, pag ako lang mag-isa sa bahay, pag bababa ako, parang inisip ko, parang may multo Walang problema sa multo, ang problema, yung takot natin. Kasi may multo man o wala, that's not the problem. Yung attitude natin kung tayo ba'y takot. Ang sabi nila, ang takot ay nasa isip lamang. Kalimitan, mga kapatid, yung multo ay imahinasyon mo. Na minsan, may nakakita ka lang ng kurting ganun, nakasabit na puti, kala mo white lady, kinabukasan, toga pala ng gagraduate sa senior high. Sinabit doon sa labas. Yun ang mahirap mga kapatid. Pero anong ginawa ni Pedro? Sa 12 na disciples mga kapatid, sino ang naglakas ng loob? Panginoon, pahintulutan mo akong lumakad rin sa tubig. Lakas ng loob ni Pedro, no? Walang nakaisip noon, Brother Filger, 12 sila. Si Pedro lang nakaisip. Takot na nga kayo, parang baka multo yan, baka multo. Pero si Pedro iba. Nung marinig niyang, ako ito, huwag kayong matakot. Si Pedro kasi talagang anong tawag dyan? Yung impulsive. Pagka dinesisyon na niya, yun kaagad. Panginoon, kaya mo akong lumakad. Ang sabi ng Panginoon, come. Pag ikaw sinabihan ng Panginoon, lumakad, gagawin mo ba, Brother Filger? So, verse 28, sumagot sa kanya si Pedro na nagsabi, Panginoon, kung ikaw yan, kahit siya nga, hindi pa rin desidido talaga Hindi siya kumbinsido. Kung talagang ikaw yan, Panginoon, siyempre, madilim, kumikidlat, naaninag mo, may tao. Nakita mo nang pinakain yung 5,000. Alam mo na ang may kakayanan lang na lumakad doon ay ang ating Panginoong Hesus. Nasaksiyan ng mata mo, 5,000 pinakain. Pero duda pa rin si Pedro. Panginoon, kung ikaw yan, ipag-utos mo sa akin na lumapit sa iyo sa ibabaw ng tubig. Kung talagang ikaw yan, Panginoon, sabihan mo ako, lalakad rin ako sa tubig. Verse 29, sinabi niya, halika. Kaya't bumaba si Pedro sa bangka at lumakad sa ibabaw ng tubig patungo kay Jesus. Hindi siya tinuruan, Sabi sana kung ako yon siguro, kung ako si Pedro, Panginoon, hayaan mong makalakad rin ako sa tubig. Pag sabi ng Panginoon, halika, lumakad ka. Panginoon, anong una? Kaliwa ba o kanan? Baka mali yung step ko, lulubog ako. Hindi. Ang ginawa ni Pedro, agad-agad siyang lumakad. Habang siya naglalakad palapit sa ating Panginoon, nagkaroon ng malaking alon, dumilim, nawala sa kanyang paningin. Yung Kristo na duda pa rin siya kung si Kristo ba talaga. Nung mawala sa kanyang paningin, ang sabi niya, ito na. Baka hindi ito si Kristo, baka multo. Nakalakad ka na, pero duda ka pa rin. Unti-unti na siyang lumulubog. Ang sabi niya, Panginoon, iligtas mo ako. Maya-maya, nasa harapan niya na si Kristo. Anong sabi ng Panginoon sa kanya? Inabot kaagad ni Jesus ang kanyang kamay at hinawakan siya na nagsinasabi sa kanya, O ikaw na maliit ang pananampalataya, bakit ka nag-alinlangan? You of little faith. Little faith pa ba yun? Out of 12, siya lang yung naglakas ng loob, little faith pa rin. Yung iba talaga, no faith. Sa kanya, ang laki ng kanyang pananampalataya. Kasi kung wala siyang pananampalataya, duda nga lang siya kung si Kristo talaga yon. Pero malaki ang pananampalataya ni Pedro. Kasi kung ako yon, hindi rin ako maglalakas loob na lumakad. Nasa laot ka, tapos step ka doon, hindi ka nga sure kung si Kristo talaga. Malaki ang pananampalataya ni Pedro.
Lumakad siya, lumutang siya ng ilang hakbang nung siya'y nasa kalagitnaan na. Anong nangyari? Nabawasan yung laki ng pananampalataya. Yung mga kapatid, sa ating pananampalataya pala, hindi yung umpisa. Yung importante. Patuloy pala tayo, dapat naman ang palataya. Ang sabi ng Panginoon, bakit ang liit ng pananampalataya mo? Pero sa 12 disciples, siya na yung may pinakamalaking pananampalataya. Walang naglakas ng loob. Kasi kung malakas rin pananampalataya ni Juan, sasabihin niya, lumutang si Pedro, ako rin, Panginoon. Sasabihin din sa nung 11, kami rin, dapat 12 yung naglalakad doon. Anong nangyari sa kanila? Lahat sila, puro lang mga marites. Tingnan natin, baka lumubog. Baka aswang nga yan. Baka multo. Takot yung nangibabaw sa 11 disciples. Walang naglakas ng loob, sumunod doon, lumakad. Bakit? Hindi sila takot malunod. Takot sila sa multo. Nakalakad ka nga, Brother Philjer, pagdating mo doon, aswang naman pala yung magiging kasama mo. Mamamatay ka rin lang. Anong naging response nila, mga kapatid? Sa verse 32, nang makasakay na sila sa bangka, ay huminto na ang hangin. Sinamba siya ng mga nasa bangka na nagsabi, tunay na ikaw ang anak ng Diyos. You are truly the Son of God. Sa first storm, mga kapatid, ano yung response nila? Who is this man? Sino yung taong ito na kahit ang bagyo ay sumusunod sa kanya? Pero sa second storm, anong sabi nila? Tunay talagang Diyos ito. Sinamba nila ang ating Panginoong Jesus. Alam niyo po, mga kapatid, mayroong 4 na milagro ang nangyari sa second storm. Bago ko po yan talakayin, kasi yan na po yung last part ng sermon, gusto ko po nang basahin sa John 6:20 and 29. Connected pa rin sa kwento, mga kapatid. John 6:20 and 21. Juan 6:21 hanggang 21. John 6:20 and 21. Ano pong sabi diyan? Babasahin ko po sa Tagalog. Subalit sinabi niya sa kanila, ako ito, huwag kayong matakot. Kaya't malugod siyang tinanggap nila sa bangka at kaagad na dumating ang bangka sa lupang kanilang patutunguhan. Pareho lang naman, ano? May napansin kayong pagkakaiba? Alam niyo ang nangyari, mga kapatid? Pagkatapos na iahon si Pedro na lumalakad sa tubig na siya'y lumubog, inahon siya. Sumakay sila doon sa bangka. Nasa laot sila, di ba? Nasa laot pa rin. Anong sabi diyan? Pagkasakay ni Kristo at ni Pedro sa bangka, humangin ng napakalakas, nandoon na sila sa lupa. Si John ang nagsabi niyan, mga kapatid. Dumating ang bangka, kaagad na dumating ang bangka sa lupang kanilang patutunguhan. Itinulak sila ng bagyo papunta sa Pampang. Yung bagyo na kanilang kinatatakutan, na papatay sa kanila, yun din ang naging dahilan para mapuntahan nila, makarating sila doon sa land of refuge. Kasi pag wala ka na sa dagat, nandun ka na sa Pampang, makakahinga ka na ng maluwag. Takot sila, may multo. Bukod doon, takot pa sila kasi binabagyo. Sari-saring takot na yon, mga kapatid. Pero immediately, mga kapatid, nandoon na sila. Siguro, humangin ng signal number 3, tinulak ng mabilis. Ang sabi ni Juan, kaagad na dumating ang bangka. Ang bilis kaagad Andun kaagad. So, pwedeng gumawa nun. Hangin din, yung bagyo rin. Napansin nyo nung bagyo sa Undoy? Mayroon doon sa Tacloban na bangka, ginawa ng tourist spot. Nasa city, sa gitna. Tinanong ko yung kaibigan namin doon, ano bang nangyari? Ba't nandito yung bangka? Nung Undoy, from Laot, nandito yan. Nakita namin sa gitna na ng city. Hindi na tinanggal, ginawa na siyang tourist spot. Ganun ang nangyari sa kanila. Anong lesson yung makukuha natin dyan, mga kapatid? Pagkatapos nun, nasa Pampang na sila, tumigil na rin yung bagyo.
May 4 na milagro, mga kapatid, ang nangyari. The first one, Jesus walks on water. Si Jesus ay lumakad sa tubig. Ikalawang milagro, Peter walks on water. That is a miracle. May naglakas na loob. Malaki ang pananampalataya. Pero maliit pa rin kasi nagkulang. Number 3, when Jesus get into the boat, tinulak silang mabilis papunta sa pangpang, tapos tumigil na yung bagyo. The sea and wind calm down. Ang ika-4 na milagro na gusto kong iwan sa inyo, mga kapatid, na huwag niyong kalilimutan. The greatest miracle na nangyari. Hindi yung paglakad ni Pedro ang miracle doon na gusto kong iwan sa inyo. Hindi yung paglakad ni Kristo. Hindi yung bangka na tinulak ng mabilis papunta sa pampang. Hindi yung paghinto ng bagyo. The greatest miracle that happened is the miracle of worship. You are truly the Son of God. Sa unang bagyo, who is this man? Sinong taong ito? Sa ikalawang bagyo, they worship the Lord. You are truly the Son of God. Mga kapatid, yung mga bagyo palang dumarating sa ating buhay, mayroong purpose. Makilala pa natin ang lubusan ng ating Panginoon. At sa kabila ng unos, the greatest miracle that can happen during and after the storm, ay makilala po pa ng lubusan ng ating Panginoon at sabi mo, you are truly the Son of God. Sa kabila ng unos na ating pong tatahakin, mga kapatid, huwag sana nating malimutan. At huwag na nating tanungin sino ang taong ito. Sapagkat by experience, naranasan na ng mga disipulo. Ang aking dalangin, mga kapatid, sa bawat bagyong ating malalampasan, ay sasabihin natin, luluhod tayo, magpapasalamat sa Ama at sasabihin natin, tunay na si Kristo ay anak ng Diyos. Pag siya ang ating kasama at sinaligan at siya ang ating sandigan sa kahit anong bagyo, mga kapatid, malalampasan natin lahat. We can even walk on water. Hindi man literal na pagbumaha sa Noveleta, lalakad tayo na lumulutang. We can survive any typhoon or any flood or any storm. At pagkatapos ng mga unos na yan, gusto kong maranasan natin ang naranasan ng 12 disciples. Sasabihin natin, Panginoon, tunay na ikaw ay anak ng Diyos. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Sorry mga kapatid, sa nalimutan kong ako rin pala yung kakanta. Nadala rin ako ng ganda ng kwento talaga, mga kapatid. Bilang response sa sermon, mga kapatid, ay awitin ko po ang may pamagat na Draw Me Close to You. Naway maging malapit pa tayo sa ating Panginoon. Ano mang experience na ating nararanasan, naway ito'y maghatid sa atin sa paanan ng cross at lubusan pa natin siyang makilala. Draw me close to you. Never let me go. I lay it all down again to hear you say that I'm your friend.
will do. 'Cause nothing else can take your place. To feel the warmth of your embrace. Help me find a way. Bring me back to you. Sing with me, mga kapatid. You're all I want. You're all I've ever needed. You're all I want. Help me know you are near. Draw me close to you. Never let me go. I lay it all down again to hear you say that I'm your friend. You are my desire. No one else will do. 'Cause nothing else can take your place. To feel the warmth of your embrace. Help me find a way. Bring me back to you. You're all I want. You're all I've ever needed. You're all I want. Help me know you are near. You're all I want. You're all I've ever needed. You're all I want. Help me know you are near. Help me know you are near. Pagbalain po tayo, mga kapatid. Happy Sabbath po sa ating lahat. Tayo po ay tumayo sa panalangin. Namang banal na mga Panginoon sa lahat, lubos po ang aming kagalakan sa mga oras na ito, sapagkat ipinakilala niyo sa amin ang inyong anak na si Jesus. Maraming salamat sa kanyang kamatayan doon sa cross. Nagkaroon ng katuparan ng aming kaligtasan, ang aming pagiging malinis na muli sa inyong harapan. Hindi sapagkat kami karapat-dapat, kundi sapagkat dahil sa kanyang dugo na nabuhos doon sa cross ng Kalbaryo. Naway kalingain kami ng pag-ibig at pagmamahal ng Ama. At nawa, Panginoon, ay maranasan namin ang pakikisama ng Banal na Espiritu sa tutuwina, at huwag namin kalilimutan ang pag-ibig at pagmamahal ng Panginoong Hesus na namatay doon sa cross upang magkaroon ng katuparan ng aming kaligtasan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Soon Jesus will return. Signs of the end of us will be soon. Jesus will return. He will bring to an end all sin and woe. It will take
Happy Sabbath po. May away po tayo mamaya. Balik po tayo mamayang away. 2:30 po.